Hello guys, today is July 19, 2025, and this is my dog Saber. He's about, I think, 2.5 years old, na mixed Doberman and Golden Retriever. Tagal ko inalagaan to, more than 2 years. Dinala siya sa akin, bigay yan sa akin, bigay sa amin yan ng boss ng mister ko. 3 months yan nung dumating sa bahay. Pero nakatira kami sa parang condo apartment. So, hindi siya pwede doon kasi big dog siya. At saka bawal talaga yung policy ng ng rental, bawal ang aso. So, dinala siya dito sa Laguna. And then, actually, bago tong bahay nun, yung time na dinala siya dito. Pero, nung andito siya, ayan, nagkasira-sira yung mga gate namin, sinira niya yung dingding, sinira niya yung tiles, yung halaman ko sa labas, dati, yan, puno ng halaman yan, puno, pati dito sa area na to, puno ng halaman. Wala yung washing machine, sira na kasi yan, sila na yan, wala yan. Lahat yung puno, tapos dito may mga nakasabit na hanging plants. Itong bonggambilya, dati na yan. Puno lahat yan ng halaman. Pero nung napunta siya rito, wala, winasiwas niya lahat Kasi, siyempre, yung aso, kailangan ng tao na magsasaway sa kanya. Sawayin yan dahil ngayon, walang magsasaway sa kanya. Kaya, anong nangyari? Wala ako dito, nasa Manila ako Laguna to. So, wala nang sasaway sa kanya. Winasiwas, nasira lahat. And then, through the years, medyo tumatanda na tayo, 62 na tayo. And then, dumadami yung gamot natin. Mahal ang pagkain nito, yung Vitality. Ever since, pinipilit kong Vitality yan. Vitality, tapos kung kailangan ng... Pero minsanan lang ang vitamins kasi ang pagkain talaga niya is malakas siya sa kumain, kaya halos hindi niya kailangan ng vitamin. So, okay naman sana siya, kaya lang, nung lumalaki na, hindi na rin nakaalagaan dito dahil wala naman tao dito sa bahay. Uuwi ako dito, weekend lang, o magtatagal ako ng mga siguro 3, matagal na yung 4 days. Pag alis ko, okay. Pagdating ko, gano'n na naman. Mukhang basura na naman yung bahay. So, nai-stress ako. Kasi hindi ako sanay ng bahay na madumi. Tsaka hindi ako sanay ng bahay na walang kaayos-ayos. Pero hindi ko naman masisisi yung aso kung sira lahat. Kung ano, aso yan, di ba? Kaya, it so happen na yung pamangkin ko, gusto siya. Kaya, kukunin na lang siya ng pamangkin ko, and then doon na lang siya, doon sa may Santo Tomas. Mas maganda yung hangin doon, mas malawak. Siguro, hopefully, makakatakbo siya doon. Kasi dito, kawawa rin nakakadena dyan, tapos pag nilipat doon sa labas, nakakadena din. Kasi kapag nga hinayaan mo nakakawala, sisirain niya lahat. Dati sinira niya yung washing machine ko, pinatid niya lahat yung mga kawad ng washing machine. Binuo lang ulit na pero ngayon tuluyan na nasira yung washing machine, kaya nandun na sa may labas. Wala na akong washing machine dito ngayon. Naglalaban na lang ako sa kamay. Which is mahirap din sa akin kasi yung mga kamay ko masasakit lahat, parang may arthritis. Ngayon, yung pagkain niya mahal yung Vitality is almost 200 ang kilo. Imagine mo yan, 200 kilo. 2 kain lang na yun. Tapos syempre, sasabawan mo pa yun ng konti. Pagkatapos, yung pension ko na pinagkakasya ko lang sa lahat ng maintenance ko, sa kanya, dito sa May Laguna, yung mga bills dito. Walang nangyayari. Pero ang number 1, maidadaos na yun pero ang number 1, kasi yung hindi siya nasusundan.
Yung pagka-uuwi ako dito, yung panghi ng ihi, tapos dinarapata rin siya eh. Nagkaroon din siya ng take and place, kaya ngayon, ang mahal ng NexGuard. Guys, yung NexGuard na para sa bigat niya, I think, at least 30 kilos itong si Saber. Yung binili ko, 1,000 plus, 1 pill lang yung good for 30 days. Dapat yan every 30 days is the NexGuard mo yan. Imagine mo yung sa akin na walang trabaho, pensionado na yun. Malaking bagay na yun kasi papadoktor tayo, diba? Dahil chinecheck sa atin. Lately, may mga nakikita na naman sa atin. Kaya talagang hirap na hirap ako mag-isip. Katakot-takot na dasal isip. Talagang upo ako sa isang tabi. Hindi ako makapanood ng TV, hindi ako makatangan ng cellphone. Nakatulala ako. Kasi iniisip ko, ibibigay ba kita o hindi. Yung nasasaktan ako na ibigay ko siya. Kasi is one of the reasons kung ba't ako umuwi dito sa Laguna eh. Although minsan pag dumarating ako, nauuna kagad nakita ko yung dumi. Naiinis ako, tapos sasabayan niya ng kahol, nai-stress ako. Pero after a while, hindi naman sa stress na kundi ayoko kasi talaga ng number 1 yung madumi. Kaya nauuna kong pansinin yung dumi kaysa sa kanya. And by the time na pansinin ko na siya, is pagod na rin ako. Siyempre, matanda na tayo, mabilis maubos ang lakas natin. And then yung maghapon, magdamag siya nakatali. Kagabi nga, ang lakas-lakas ng ulan. Hindi maganda yung panahon. Pero I think naiwan siya dun sa... Meron naman yung yung parang trapal sa ibabaw. Tapos nakatungtong siya dyan sa mesilya na yan. Pero syempre guys, naabonan din yan. Kinatamanan ko ng bumaba dahil maginaw. Baka maulanan tayo, mahirap tayo magkasakit. Kaya today, pipick upin siya, pupunta siya ng Santo Tomas. Pinakain na siya ng anak ko kanina, pinaliguan na siya. And then, I'm taking this time para tungaan siya, tignan siya, kausapin siya. Alam ko naman, din naman niya ako naiintindihan. Ang panalangin ko na lang, ang akin na lang ang nakaka-relieve na lang sa akin. Makulit yung pamangkin ko sa pagkuha sa kanya. That means gustong-gusto siya. Ikumpara dito sa bahay na wala, pag-alis ko, nga lang siya dyan eh. Ang con lang sa akin ito is panakot ko rin kasi ito dahil yung itsura niya. Malaki siya, maitim. Kulang pa nga sa kain niya guys, kaya payat yan. Pero kung talagang sagana sa pagkain niya, malaking aso yan. Tsaka malakas. Watchdog yan eh. Pero very malambing. Very malambing yan. Saber. Tsaka masunurin yan. Isang tawag mo lang, isang sabay mo lang. Sumusunod. Minsan, ganda na ng kabataan, makulit. Ganun. Pero, hinayang ako talaga sa kanya. Sa lahat ng aso, ito yung minahal ko. Sa lahat. Nakailang aso na ako siguro, at least nakapito na ako. Pero lahat nakawala sa akin ng wala akong pakiramdam siguro dahil ng mga time na meron pa tayong career. Pero ngayon dahil matanda na tayo, emotional na, sad na, wala nang kausap, wala nang libangan. Kaya medyo deep ang ko sa kanya. Kahit pag nasa bahay ako, naiisip ko itong aso na to. Dumagdag pa yung sa social media, minsan nakikita mo yung mga aso na nawawala, namamatay, kung iyak ka ng mga may-ari, gano'n na lang. So, dumadagdag yun sa group natin na bakit this time tayo, diba, i-rehome natin. Pero maybe sa point of view ng mga bata, ng mga hindi nila maintindihan. Pero isipin ko na lang na mas magiging masaya siya doon, mas nakakalagahan siya doon. At makakain niya siguro yung gusto niya. Kasi yung mga keyboards, although mahal niyang vitality, good keyboard yun. Siyempre, gusto ng aso yung medyo may lasa rin siguro. Hopefully lang wag siyang galisin din. Ito, dinaos to ng anak ko kahit na kahit na may mga time na walang trabaho yung anak ko. Pinilit niya yung idaos ng tamang pagkain.
Yan, nagsasalo silang dalawa. Yung kaibahan lang niya, dog food siya, pero sa ulam, magkasalo silang dalawa. Hindi to pinabayanan. Inalagaan nito. Kaya yan, kapag wala na siya, magiging empty space na yan. I think malilinis ko yan, pero siyempre mag-grib tayo ng I don't know how many days tayo mag-grib kasi pagkawala niya, di ba Saber? Oh no madali naman yung sawayin eh, magno ka lang na magno dyan, titigil na yun. Ang aso kasi guys talagang ano yun, man companion yun eh. Laging kailangan. No! Shh! Ako ba naman ang Itali dyan sa may kadena ng hapon magdamag. Nakaka-irita din. Pero wala. Wala kang magagawa. Tinaman naman ang space ko dito. Ganyan naman. Dito sa loob. Ayan. Tingnan niyo yung bahay namin kung gaano kagulo. Yan. Hindi ko na yan naayos kasi paano ko aayusin yan? Maayos yan. Pagbalik ko, binalentong niya na yan. Ito, ilang beses ko na tong binabarnisan. Pagdating ko dito, putik-putik yan. Sinampahan yan. Nilayo ko na nga siya dito eh. Kasi kapag nilalapit siya dito, ang bintana na to, pwede niya sirain yan eh. Wala tayong pera guys. Yung pinagawa natin yan. Hanggang doon na lang tayo. Kaya, pinipilit nating i-preserve ko ano yung naipagawa natin sa abot na makakaya natin kasi balang araw titira din ako dito kapag gumagapang na lang ako. Kaya siguro mga 5 years from now, pero siguro 5 years from now itong aso ko medyo tame na rin to, hindi na rin to ganito kakulit. Pero 5 taong pagod pa rin yun para sa akin. 5 taong stress pa rin yun para sa akin. Hopefully, kapag wala na siya dito, kung ano yung na iwanan kong kalat dito, gano'n ko dalat na ng maayos kapag bumalik ako. Gano'n na lang ang gagawin ko. Siguro ang ipapalit ko sa kanya, maghahalaman na lang ako. Babalik ako sa paghahalaman ng unti-unti, ayos ng unti-unti, kuskus ng unti-unti kapag nandito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam ba, hindi na muna ako pumunta dito, hindi ko alam. Talaga no, hindi ko akalain na ma-attach ako ng ganito. Especially kapag yung mga bata kung ma-attach ang mga alaga nila, ganun na lang. Ako pag mamatanda, wala naman tayong kaibigan. Wala na tayong pamilya. Wala na ako mga kapatid. Wala akong kausap. Ako lang. Mga anak ko, may kanya-kanya ng mundo. Asawa ko, wala kaming communication. Itong aso, hindi ko naman kinakausap yan, siyempre. Pero the mere fact na yung need niya sa'yo, very showy siya na need ka niya. Diba? Yun yung bibigay sa'yo ng mahalaga pa pala ako sa mundo na to. Sa ibang nila lang pala mahalaga pa ako. Yung ganun. Dati yan sinisilip ko sa camera. Yun, may camera kami. Pag nasa bahay ako, sinisilip ko siya dyan. Nakahiga siya. Especially kapag malamig yung gabi, maulan. Sinisilip ko yun. Naawa ako sa kanya. Bata pa yun 2 years old pa lang yun Mabait yan yung pagkain. Pagka sit, gagana ka lang muna bago mo i-daway yung pagkain. Tapos, sinusubuan ko yun. Pinaghihimay ko ng pagkain. Never ko yung pinakain ng buto. Siguro, nung una lang dahil out of ignorance, napakain ko ng buto yun. Diyos ko, buti wala nangyari. Pero ngayon,
sinasabi ng asawa ko, hindi, baka kaya niya. Yung paa, yung ano. Hindi. Ultimo yung palm ng manok. Kaya niya, hindi. Hinihimay ko yun. Pinagtsatsaga mo. Putputin yung mga balat-balat mo. Yun ang isusubo ko sa kanya. Tanggalin ko lahat yung mga buto-buto mo. Kasi, ano ba yun? Bitukanin natin eh. Kung ano yung, hindi naman baka ng bitukan yan. Pareho lang din natin yan ng malambot. Eh, kung sumakitan dyan, diba? Kung magtae o ano. Mapapadoktor mo ba yan? Magdudusa siya, diba? Masakit na dyan, di mo alam masakitan dyan. Di naman magasalita mo. Siyempre, ano rin yan, nilalang din yun ng Diyos. After nito guys, ayoko na marasan. Diyos ko, napakasakit. Kung ang ate ko lang buhay, dito to. Ate ko, tiyagaan sa aso. Dito to. May mag-aalaga talaga sa kanya. May titingin sa kanya. Pag pinupulgas siya, may ano sa kanya. May sasaway sa kanya. May maglilinis immediately ng pinagtaihan niya, inihian niya. Sana inisip ko, sana nag-stay na lang ako dito. Nag-stay, pero isa sa mga kukasabi sa akin, bilis na ako mapagod eh. Yung bawa, umulan, pinasok ko siya dito. Nagkalat ng putik dito. Paglabas niya doon sa may labas, linis ako ng putik. Umulan na naman, papasok ko na naman siya. Yung ganun. Suko tayo eh. Baka yung kagaganon ko, kaya ko, oo. Tapos mamaya nagsuffer naman yung likod ko, yung mas mahirap yun. Dagdag na sakit na naman sa akin. Sa lahat ng ayoko, yung take ng mga pain reliever. Kaya, yan. Goodbye. Goodbye, my loving dog.